Cebu Pacific welcomes you to Fukuoka International Airport. Okay, ayan na. Saan makaabot tayo? Yung mga tipong parang local vibes na ganyan. My first APA hotel dito sa Japan. Ito sana din, gusto kong kainin, kaya lang kasi, oh my God, heaven. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon, nabasa niyo naman sa title, tayo po ay pupunta sa Fukuoka, okay? So, first time natin dito. Usually, pinupuntahan natin Osaka, Kyoto, Nara, Kobe, Hiroshima, Tokyo, Sapporo, ganyan. At ngayon, pupunta tayo sa Fukuoka. And actually, excited ako dahil doon po sa Fukuoka. As far as I know, doon ang birthplace ng ramen, okay? Ang dami natin itatry doon na ramen for sure. Pero, so far, ito din yung shortest trip natin sa Japan. And huwag kayong mag-alala, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo para hindi kayo magulat. Ito po ang part 1 ng ating Japan na travel ngayong November. O, ibig sabihin, meron pa tayong next travel. So ngayon, tara po, samahan nyo ko. At nandito na tayo ngayon sa mismong Pags area dahil tapos na tayo mag-check-in. At alam nyo, Cebu Pacific kasi yung ating airline. Iba na yung mismong check-in counter. Diba dati, nasa rightmost part, pero ngayon nasa C10 or something, ilalagay ko dito yung screenshot. Ayan. Bayad na rin ako ng Philippine Travel Tax online. Yun nga lang, may dagdag siya ng 50 pesos. Pero, at least hindi na ako pumila kasi ang haba ng pila, guys. Yun lang naman. At ngayon, na, pumila na tayo here. So, medyo madaming tao dito ngayon. Hintayin natin and tignan natin kung makapasok tayo. Maaga-aga pa naman and medyo parang more than 1 hour pa yung hintayin natin bago tayo magpunta sa boarding gate. Ano? Ay, wow guys, so tignan nyo, a new passenger lounge coming soon. Wow! Like sa tabi siya ng Marhaba, meron may lalabas na bago. Ang galing. Medyo matagal pa yung time kasi ngayon, ang kasalukuyang oras is 11:49 AM. Pero, ang time pa doon is around 12:30 to 1 daw. So, matagal pa din ang iintayin ko. Pero upo na muna ako. Kasi okay lang din naman na mag-intay tayo ng bahagi. At least makakalipin tayo ng pagkain. Guys, nakakatawa. Guess what? Meron tayong nag-meet na viewer. Inglesero. Grabe. Ano siya? English. Akala ko tuloy foreigner. Tapos sinabi nga ng pinanonood yung vlogs natin. So, thank you po sir sa nanonood. Tayo nakapag-vlog syempre, for privacy purposes. Okay guys, so nakapasok na tayo ngayon dito sa mismong Bugs. At ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo yung requirements para makapunta sa Japan, okay? Like, tulad dati sa pagpunta natin sa Japan, parang ano ngayon pang 4th time natin ngayon magpunta doon. And, ang kailangan nyo lang syempre, kung first time po kayo nanonood at kung first time kayo magpupunta ng Japan, is dapat i-fill outan nyo yung mismong link na to. Ito, Visit Japan website. So, i-input nyo lang dyan yung mismong address ng hotel nyo, kung gaano kayo katagal, kung meron ba kayong dalang mga ganun, ganyan. So, napakadali lang naman nun. So, ilalagay ko yung link sa ibaba. Tapos, syempre, kung tourist kayo, dapat meron kayong round trip airplane ticket, meron kayong confirmed hotel booking, tapos meron kayong itinerary just in case natanungin kayo ng mismong immigration officer. Ganun lang naman kadali. And if ever kung meron pa ako nakalimutan, ilalagay ko na lang dito sa screen, or if ever kung nakalimutan ko pa talaga, is ilalagay ko na lang sa mismong description, okay? Ang init ngayon dito sa ang init ngayon dito sa Pags. Like, literally, ang init. Tignan nyo, pinagpapawisan ako. Okay, ito guys, pupunta na tayo doon sa mismong boarding gate. And actually, pupunta tayo doon parang 10 to 15 minutes before ng mismong boarding time natin. I'm so excited. Excited ako talaga. Kasi syempre, first time natin doon sa mismong area na yon. And at the same time guys, food capital of Japan yon. And at the same time, meron silang yatai stall na tinatawag. Doon ako excited. So, ito po ang lagay ng NAIA ng ganitong oras, like 1:14 PM. So sa gate 104 tayo. Tapos alam nyo ba, isa pa sa mga nilulook forward ko doon, share ko lang sa inyo, sa buong Japan po, ang favorite ko na ramenan ay Hakata Furyu. Doon, may lugar doon na Hakata, and doon din sikat yung Hakata ramen. So diba, yun yung nilulook forward ko. And at the same time, kasi yung Ichiran, alam yung Ichiran, doon kasi birthplace noon. Doon yung pinaka headquarters, doon yung pinaka first branch. Pupuntahan natin yun.
Pero feeling ko yung headquarters lang yung pupuntahan natin kasi magkaiba yung headquarters at yung first branch. Ayan, para sa mga first-timers na pupunta dito sa NAIA, meron po ditong Kiehl's, Miniso, Sunny Studios. Kung gusto nyo bumili ng neck pillow, meron. And tingnan nyo, nagko-call dun sa ating boarding gate, sinasabing ganon, na kunyari, kung meron kayo hand carry, pwede nyo ipapasok sa loob free of charge. Pero tayo, walang ganon. And at the same time, backpack lang lagi kasi dala natin para sa ilalim lang mismo, di ba? So, syempre, meron tayong laptop doon, baka mabasag, ganyan. Napakalayo pala ng 104, no? Nandito pa tayo sa kalagitnaan, ala pa tayo sa dulong-dulo. Okay, at least hindi naman pinakadulo. Second to the last, yung mismong gate natin. Ayan, yung nakaraan nating flight to Incheon. Pabalik tayo dyan soon. Nakakatawa yung mga ganitong oras. So, tingnan nyo, walang katao-tao. I'm so happy. Hindi crowded. Okay, nag-change of gates. Like, if ever ha, kapag papalit-palit po ng gate dito. Kaya always be mindful. Always tignan yung mga mismong screens kung saan yung updated na mismong gate nyo. Kasi baka maiwan kayo, nag-aantay kayo dun sa nasa mismong boarding pass, di ba? Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Fukuoka International Airport in Fukuoka, Japan. Okay guys, finally touchdown Fukuoka, Japan! Okay, so tara na, magpunta na tayo sa immigration. Ito ang itsura ng airport dito. Nakakatuwa. Alam nyo, one thing na na-excite ako dito is Baguio weather na siya. Like, mayroon akong mga friends na nasa Osaka, mayroon akong friends na nasa Tokyo at nasa Nagoya. Sabi nila, puro Baguio weather. So, ina-expect ko Baguio weather din dito sa Fukuoka. Sana, sana. Kasi puro ang mga dala natin sweater. Tingnan nyo na may itsura, para may under construction dito. Okay, so I think immigration part na to. Mamaya na ako mag-video. Okay guys, so nakalagpas na tayo doon sa mismong immigration, security check, quarantine, customs declaration, and napakadaming mga pilang nangyari, ganyang level. And also, kapag ka po ganun, ay dapat na-fill outan nyo na yung mismong kailangan para maka-generate ng QR code. Yung link nilalagay ko dito. Kapag may QR code kayo, hindi na kayo kailangan magsulat ng arrival card, ganyang level. Tapos, pagkatapos nun, is dito na kayo bababa. Ayan. So, dito lang pwede mag-video. And alam nyo ba? Nagtatry ako mag-video kanina doon. Kasi usually, di ba nag-video tayo sa kuhanan ng maleta? Bawal mag-video sa kuhanan ng maleta dito. So, lumapit naman yung staff dito at sinabi sa akin na not allowed daw. And nasanay kasi tayo, di ba nag-video tayo sa pagkakukunin yung maleta, ganyan level. So, bawal po mag-video dun sa area ng maleta dito, okay? And ayan, nandito ngayon tayo sa International Airport. And tignan nyo lang yan, pupunta tayo doon ngayon sa shuttle bus, international to domestic, dahil pupunta tayo sa subway. Ayan, sana malamig. Normal lang yung lamig. Hindi siya Baguio weather. Date check, November 2, 2024 ngayon. Grabe, di hamak na mas malamig yung punta natin doon sa South Korea like October naman. Dito, hindi gaano. Ayan, punta tayo sa shuttle. So, as you can see, ito yung domestic terminal na mismong shuttle. Free yan ha, free. And medyo mahaba-haba ang pila. So, baka sa next pa tayo na bus makasakay or sa susunod sa next. Ayan yung bus. O, tignan nyo. Libre yan ha. Wala kayong babayaran dyan kasi from international airport to domestic yan. Ito yung itsura ng bus. Diba? Hindi siya pang karaniwang bus. Malaki. So, yan. Kaya lahat andito. So guys, nakababa na tayo dito sa mismong bus stop dito sa domestic airport. Ngayon, pumasok na tayo. Ang gagawin natin, mag-withdraw muna tayo ng pera. Kasi wala tayong cash. Meron tayong natira pero konti lang. Feeling ko naman meron naman dito sa subway. So mag-subway na tayo dire-diretso. Ayan, let's go down sa escalator. O, tignan nyo yung nakalagay dito, pay fares the easy way. O, pwede kayong gumamit ng Visa, Mastercard. Ayan yung mga mismong pwede. O, diba? Screenshot nyo na lang. Pero tayo kasi personally, ang gagamitin natin Ecoca. Kasi meron tayong Ecoca, diba? Yun ang pinaka-favorite natin. Suica, wala pa tayo nun eh. Actually, meron nga din dito silang mismong card. Pero hindi ko na mahutuka yun. Kasi loyal ako ngayon muna sa Ecoca. Kung pwede naman at kung kayang gamitin dito at applicable, ganon, doon na lang tayo. Compatible dito sa lugar, ganon. Ayan, let's go! Ayan, so bago tayo magsimula is mag-load na muna tayo ng card natin here. So yan, ang ilo-load natin, 2,000 yen muna. Ayan yung mga card na pwede. Ayan, as you can see, ito yung Ecoca. Ayan yung Ecoca sa baba. And ito yung card nila, Hataka Ken. So ayan, ilagay lang natin dito yung card. English. Then, bill muna. 2,000 lang.
Okay. Okay. Yan. Diba? Ano lang kadali? Basta okay na. Print receipt. Para sure. Ito yung resibo. Then get the card. Okay na. Okay, let's go down. Okay, ayan na. Sana makaabot tayo. Wait. Wait, dito ba? Ah, wait, ba dalawa? Ayan, so as you can see, andito ngayon tayo sa Fukuoka Airport Station. Then 6 stops. Ayan, dadaanan. Tapos dito tayo sa Akasaka. So 6 stops. Yung area natin sa Tenjin West, pero Akasaka yung mas malapit sa mismo hotel natin. Okay, so andito na ngayon tayo sa mismong Akasaka Station. And from there, sa mismong airport station going here, 6 stops po. At ngayon, dito pala mas malapit yung mismong hotel natin. Like, nung una iniisip ko, kasi Tenjin West din eh. Nung naghanap tayo, yun yung isa sa may pinakamagandang reviews, okay? So dito siya malapit, pero Tenjin West area man. Parang naman dito ang hangin, nakakatuwa. Grabe, I'm so excited. Alam nyo, unang-unang gagawin natin ngayong gabi, aside from mag-rest tayo, and aside from sasabihin ko din sa inyo yung mga nangyari sa atin dito sa Fukuoka, tapos yung mga experiences natin, is kakain tayo sa konbini. Okay, so let's stop the card. Ayan. So, 260 yen in total yung nagastos natin here. And yung mismo sinakyan ko po, ilalagay ko dito sa screen para may guide kayo if ever kung same hotel tayo o same area, okay? Tapos, dito tayo sa exit 4. I think walang escalator. Sabi ni, parang okay naman siya. Walang escalator yung malapit sa hotel natin na exit. Buti na lang 17 kilos lang kung maleta natin, hindi tayo nag-extra. Ang galing, ang galing, ang galing. Yan nyo, medyo mataas pa. Alam nyo, anuhan lang to eh. Swertihan lang. May mga train station na malapit sa mga hotel natin na may elevator, at least escalator. Pero ito wala. Okay? Pero i-explore pa natin sa mga susunod araw. Ay, parang sarap naman ito. May isang pagkain na yan. Okay. So ito ang itsura ng Fukuoka. Ay, ayan po. Fortunately, malamig siya. Pero hindi sweater weather. Hindi ganung level. Okay, ayan. Sinerch ko na sa mismong Google Maps. Sundan na lang natin to. Let's go. Let's tawid-tawid. Diba? Buti na lang. Hindi mainit. Tingnan nyo, meron ako nakikita parang restaurant. Oh my God. Kasi ito meron ditong Lawson. Sana naman parang mga ano to. Parang mga tonkatsu. Ganon. Katsudon. Ay, hindi siya ganon. Ano siya? Sukiyaki siya. Shabu-shabu. Wala pa ako sa mood mag-shabu-shabu. Ako naman dito, may bawang na piniprito. Diyos ko. Bango. Guys, ito parang maganda. Na? Parang masarap dito. Yung mga tipong parang local vibes na ganyan. Siyempre, bago tayo magaganyan-ganyan, eh hanapin na muna natin yung hotel natin. Para mailagay na natin tong mismong ano natin. Mga dala-dalahan. Uy, ayan ka na naman. Nakita na naman kita. Vending machine. I promise. Magta-try naman tayo ng iba dyan. Hindi puro tubig. Magta-try tayo ng iba dyan, pero hindi ngayong araw. Okay? Ay, ito o, tignan nyo. Ano ba to? Ano ba to? Tignan nyo. Kaya pala amoy na amoy dito yung mismo mga ulam-ulaman. Galing din ang technique nyo, ha? Talagang amoy na ano ito. Medyo mahal. Check ko. 330 yen, 290 yen. Para medyo mahal. Mag-check pa ako. Bango! Ang galing na mali tayo! Sabi kasi sa Google Maps, gano'n, imbis na left, sa right tayo nagpunta. Nagpunta na tayo dun sa kabilang side. At least na-explore natin tong side na to. Ako, gutom na gutom, Google Maps, ha? Diyos ko. Ayan, so dyan tayo lumabas kanina. Dito tayo pupunta sa gilid ng Starbucks na to. Doon pala papunta. Alam nyo ba, pinaplano ko ng una na ngayon, day 0, ngayon ko gagawin yung mismong pagkain sa, tawag doon, sa mismong headquarters ng Ichiran. Kasi dito yun eh. Kaya na sinabi ko sa sarili ko, parang mas maaga pa kapag ka dito, di ba? Ay pagka ngayong araw. Malapit sa ating hotel may Subway, tapos merong McDonald's Japan. Pagka yung mga ganitong klaseng kainan, para nakaka-attract eh. Is this kainan o inuman? Tanda ako ng pagpatak ng ulan. Yun yung ano eh. Yun yung problema ngayon sa pagpunta natin dito. Tag-ulan. Alam niyo yun, yung tipong autumn na tag-ulan, ganong level. Like kapag tinitingnan ko siya sa mismong tawag doon, weather app, doon sa Pilipinas pa lang, laging thunderstorm. Osaka, Tokyo, Osaka mismo. Grabe, tignan nyo, ang daming kainan nakapaligid dito sa gusto. Ay, ito yung APA. Oh my God, ito yung APA. Tignan nyo, ang daming kainan nakapaligid. Pero ito yun. Ayun o, merong kainan doon. APA.
May first APA hotel dito sa Japan. Na-checkan na natin yung bucket list natin. Medyo OA siya pakinggan. Pero, alam niyo ba, isa sa bucket list ko dito sa Japan, aside from magpunta ng Sapporo, aside from kainan yung mga iba't ibang kainan, makapag-check-in po sa APA hotel. Yes, yan po. Kasi kapag ka dito sa Japan, pag nagpunta kayo dito, lalo na pagka nasa Osaka kayo, wait, ang bilis ko na naman magsalita. Lalo na pag nasa Osaka kayo, tapos sa Tokyo, tabi-tabi halos tong APA hotel. Ganong level. And hindi ako dyan nag-check-in nung una kasi sabi ko, bibigyan ko muna ng chance yung mga ibang hotel. At ngayon, dito sa Fukuoka, ayan, APA Hotel Fukuoka Tenjin Nishi. Pero ba't ganun? Iba yung pangalan niya. Iba yung pangalan niya sa clue. Kasi sa clue ko to binook. And yes, papakita ko sa inyo yung proof sa next video. Ang pangalan na nakikita ko is Tenjin West. Tapos minsan sa mga Google Maps, Tenjin West din. Okay. Ayan po. Ayan. Sa next episode nyo na makikita ang ating vlog about that. Let's go in. Mag-check-in na tayo. Finally. Ano to? Self-check-in? Hindi. Buti naman. Ayan. Let's go. Okay, so ayan, pinutol ko na muna at lumabas na muna tayo. Kumain na muna tayo ng dinner natin bago tayo talaga magdire-diretsong magpahingahan, no? Ito na muna kayo dito sa area na to. And so far, may mga nakita na akong restaurants dito. Pero gagawin pa tayo dun sa kabilang side na kung saan hindi pa natin naiikot. And alam nyo, meron ditong McDo, meron ditong Starbucks, meron ditong Sukiya area, meron ditong Shabu-Shabu area. And I still don't know kung saan tayo. Ano kaya tong mga to, no? Ito gusto ko itong makita. Tapos yun, meron pa doon mga bar. Kaya lang, syempre, dun tayo sa kainan. Bakit parang mga bar? Parang mga bar, guys. Oh my God. Okay, so tignan nyo, binalikan ko to. Ito yung nakita natin kanina. Though hindi ko alam kung may English to eh. Yung Google Translate ko, founded 1963. So, ibig sabihin, masarap to, no? Masarap tayo. Okay, so kung ganito siya, tignan natin. Ayan. Paano to? Hindi ko maintindihan. Masarap sana eh. Like yung amoy niya, ramdam ko na garlicky yung mismong food doon. Kaya lang hindi sila tumatanggap ng ano. I mean, hindi sila nakakaintindi ng English, guys. So, hindi kami magkaintindihan. Like, ginagamit ko yung Google Translate doon sa mismong screen. Kaya lang, ang hirap pa din i-navigate. So, maghanap na lang tayo ng ibang kakainan natin. Kanina, parang gusto ko yung ganyang klaseng food, yung sa mga konbini. Pero parang ngayon, parang gusto ko yung food talaga eh. Okay, so we're going back again doon sa mismong area kung nasaan yung McDo. Wala na yung choice. Doon tayo kakain ngayon kasi parang ayoko talaga ng konbini muna. And ito sana, masarap sana eh. Ang bango niya, guys. Literally, ang bango talaga. Kaya lang, language barrier ang umatake sa atin. Ganong level. Ito sana din, gusto kong kainin. Kaya lang kasi, parang, ang tingin ko sa kanya kasi parang kay barbecue. I mean, parang yung ganong level. So parang sabi ko gano'n, wag na muna ngayon. Unahin muna natin yung mga food na parang gusto nating kainin talaga. Kasi no, for meat. So next time na yan, doon sa pinaksukan natin, nag-amoy tayong bawang. Pero gusto ko yung amoy. Sarap ng amoy, bawang. Wait, kaya dito tayo sa area na to. Meron tayong kanina nakita dyan, di ba, na nasarapan natin. So ngayon, pupuntahan ko na muna yan pag wala. Last resort talaga natin, yung mismo McDo. Ayan, tingnan nyo. This is what I'm saying. Let's go. Port mission, sarado siya. McDonald's! Let's go! Hindi ka sarado. Ilalaban natin yun. Okay, ayan po ang itsura ng menu. After 5 p.m. Ayoko ng burger. Puro burger, no? Wala silang manok saka rice. Oh my God, nagkikrave ako sa rice ngayon. Sige, ito na lang. Ito. Sige. Mustard. Ayan, sa drinks. Ano naman sa drinks? Vegetable juice. May vegetable juice, no? Pero parang ayoko yun. Ito tayo. Earl Grey iced tea with milk. Sige, with milk. Large. Okay, so add order. Okay, I think pwede na yan, no? Pick up at counter. Okay, card. Asan yung card? Ito? Okay, let's go. Gamitin natin Gcash card natin. Ayan. So, total of 900 yen po. Ayan, nakuha na natin. Gumana ang ating Gcash card. Dumating na yung order natin. At guys, nagulat ako. Dalawa pala chicken nuggets. Dalawang ano siya. So, 10 pieces in total. Okay lang din naman, no? Kaya nagulat lang ako. Tapos, ito yung mismong tea na meron ditong sugar. Tapos, meron ditong milk. Ayan, as you can see. Tapos rice. Walang rice, no? Na-stress ako. Gusto ko pa naman ng rice. Ayan, so kumain na tayo. Ayan, kumain kayo. Bibigyan ko yung fries. And share ko lang sa inyo, finally, di ba nga, andito na nga tayo sa Fukuoka. Alam nyo ba, napakadami nagre-request. Itong Fukuoka sa atin. Dini-DM tayo sa mga live streams natin, ganyan. Rutlang. Sarap. Tapos, ayun, natiga nyo. Ni-reveal ko na ngayon na nandito tayo sa Fukuoka. Ayun, ang dami kasi talaga na may gustong magpunta tayo dito. And don't worry, dito po ngayon ay sa trip na to, karamihan DIY tayo. And if ever, kung merong kunyari Fukuoka Tower, mga ganyan level, titignan natin kung meron sa Klook. Kasi wala akong binook talaga halos sa Klook ngayon.
Puro eSIM. eSIM lang, ganun. And, meron pa ba? Babalitaan ko na lang kayo sa mga susunod na ganap natin. And i-maximize natin yung 6 days natin ngayon. So, lesser rest tayo dito sa trip na to. Pero okay lang. Bago naman kasi tayo magpunta dito, napakahaba ng mismong rest natin. 15 days. So ngayon, let's go. Kumain na po muna tayo. Grabe, ngayon pa lang tayo kakain. Wala naman lasa tong tea. Walang matamis man na ako nalalasahan. Saka milkiness. After nito, kikwento ko na sa inyo sa bandang dulo yung mismong karanasan natin dito sa Fukuoka, okay? Okay, so tapos na tayong kumain ngayon. At ngayon naman, mag-withdraw tayo dito sa 7-Eleven bago tayo bumalik sa ating hotel at mag-settle na at matulog at magpahinga. Pero syempre, papakita ko sa inyo yung pag-withdraw natin. So, bakit ako dito pa mag-withdraw, hindi na lang doon sa mismong airport? Dahil po, meron pa po kasi kung mga natitirang cash doon sa mga previous trips natin. So, ngayon, mag-withdraw na ako. And dito sa 7-Eleven, meron dito ATM na kung saan, doon usually ako nag-withdraw. Okay? Let's go! Picture na ng 7-Eleven. Finally, dito na naman ako. Nakakatawa. Ang dami ko na namang makikita pero hindi naman yan talaga ang pinunta ko dito kundi ang mismong ATM. Oh my God, heaven. Diba? Uy, my favorite onigiri. Yan o. Dito tayo sa ATM. Let's go. Yan, so ang gagamitin natin itong GCash card natin. So guys, ano to? Klook card siya na GCash card siya. And ito yung gagamitin ko. And ganun lang din to. Kamukha lang to ng mismong normal na GCash card. And as you can see, 20,000 pesos na equivalent yung i-withdraw ko. So 52,000 yen siya. So isarado na natin 60,000. Budget natin yun ngayon sa trip natin dito sa Fukuoka. Tapos yung next trip natin na this month din na makikita nyo sa susunod. Ayan sila pa ganyan. Withdraw. Okay. Ano to? Ayan, may ATM transaction fee. Ah, okay. Sige. Savings. Amount, 60. Ayan, 60,000. Correct. Let's go! Okay. So, ito. Ang halaga niya sa peso, 24,150.26. Pero dito tayo sa yen, 60,220. Okay. Ayan. Ito na po ang ating pera. 60,000 yen. Ito tayo umuwi. Mamili na muna tayo dito ng snack natin doon sa hotel natin. Like, para meron tayo nung kakainin, ganon. Wait, na-miss ko to. Itong Alfort. Wait, ano tong flavor na to? Parang gusto ko tong milk. I mean, itong white. Let's go. May mga frozen stuff dyan. Ito, bibili natin yan sa susunod, pero wag na muna ngayon. Wala kang sunod kumain yan. Meron dyan mga cup noodles, pero water na muna tayo. Okay, so nakabili na tayo ng Alfort, tapos malaking water. Okay, diba? Yun lang ang binili natin. Tapos, natutuwa lang ako, napakalapit ng 7-Eleven doon sa ating hotel. And aside from that, meron mga malapit ka na mismo mga restaurants. Okay, so tapos na tayo sa mga dapat nating gawin ngayon at nakapag-withdraw na rin tayo, nakakain na rin tayo. At ngayon, gusto kong ikwento sa inyo muna yung karanasan natin ngayon dito, like yung first impression natin, ganyang level, bago natin tapusin tong vlog na to. Okay? So, sa mismong travel vision ko, talagang yung Fukuoka, isa talaga sa gusto kong puntahan. Kasi aside from, parang feeling ko laid back nga siya, which is yun din talaga yung nakita ko dito. Dito nga yung birthplace ng Hakata Ramen, which is, di ba ang favorite nating ramen is yung Hakata Furyu, ganyan. Tapos, aside from that, gusto ko talagang puntahan yung mga iba't ibang areas dito sa Japan. And alam nyo, ang first impression ko dito, karamihan sa mga areas dito, ngayon lang naman yan for sure, sa visit ko lang. Kasi ang visit ko po, ilalagay ko travel date ko dito sa screen. So, napakadaming ginagawa. Even yung mga nasa airport, madaming ginagawa sa airport, which is good for sure kapag next year pa kayo mapupunta. Tapos na yan, knowing na yung Japan standard, ay mabilis talagang mga kumilos at gumawa, So, parang feeling ko malas ako sa part na yun kasi ang daming mga ginagawa. Okay, so let's proceed. Doon mismo sa Pilipinas, super smooth, ganyan. Sa immigration, ang tinanong lang sa akin kung government employee ako. So, sinabi ko, hindi po ako government employee. Then, okay na, nakapasok na. Then, nag-stay lang ako sa PAGS. Tapos, doon sa mismong boarding gate, which is, di ba, nag-stay nga ako sa PAGS. Tapos, last minute, nag-change yung boarding gate. Like, from gate 104 to gate 112. So, ang layo ng pagitan. Buti na lang, hindi pa boarding time nung nagpunta tayo. Kaya, saktong boarding time, nandun na tayo sa mismong gate. Kaya, if ever kung first-time traveler po kayo, be mindful. And, lagi nyong titignan doon sa mismong screen sa airport kung ano yung updated na mismong boarding gate nyo. Kasi baka mamaya nakaupo kayo dyan mismo sa talagang nasa boarding pass nyo. Hindi na pala yun ang mismong
boarding gate nyo, okay? So, pagbaba natin dito, syempre medyo matagal nga yung trip. So, ilalagay ko dito yung travel time sa screen kung gaano katagal from Manila to Fukuoka. And then, pag land natin dito, ayan, okay na. Okay, wala tayong fini-fill out na paper dahil tayo po ay nag-fill out tayo sa mismong Visit Japan website na ilalagay ko dito sa screen. So, kailangan yon. Kasi yung mismong QR code na yon, parang ano na siya, all-in-one na siya. So, andun na yung mismong pang-quarantine, andun na yung pang-immigration, andun na din yung pang-customs declaration. So, if you fill out na yun, kaya make sure meron kayo nun para hindi na kayo magsulat sa papel dito. Kasi napakadami ko nakikita, and alam nyo, karamihan sa mga nakikita ko, puro Pinoy, na mga nagsusulat na sa paper na ganyan. Pero I think hindi nila alam kasi yung mismong website. Kaya ako po, sa mga nanonood, sinasabi ko sa inyo na fill out nyo na para hindi na kayo magpipirma-pirmahan ganyan. Kasi yung iba umaalis doon sa mismong pila para kumuha ng paper, ganyan. So parang ang hassle ng part na yun, syempre, makaka-istorbo tayo sa pila at the same time is para hindi na rin nga time consuming sa mismong pagsusulat na ganyan para makaalis na kayo agad na dire-diretso, okay? And aside from that, alam nyo, medyo ano dito sa Fukuoka, yung mismong airport. And totoo pala, yung napanood ko kasi yung vlog ni Den and Berto. So panoorin nyo yung kanilang tawag doon, kanilang vlog. So parang ang basa ko kasi sa kanila na ano sila na delayed sila. I mean na parang sa airport medyo nagtagal sila, which is yun din ang nangyari sa atin. Nagtagal din tayo sa airport kasi parang sabay-sabay lahat ng flight ng ganitong oras. Like napuno talaga yung mismong immigration. Ganong level. Kaya ang tagal natin sa immigration. And ang dami pang zigzag. Di ba parang yung mismong pila, mayroong mga tali-tali, ganun. So, parang ang haba. Kaya if ever, kung kayo po ay magpapa-airport pick-up kayo, yun ang dapat yung, i-adjust. Kasi baka mamaya matagal mag-intay, ganung level. And, after nun, okay naman, mabait naman yung mga tao. Yun nga lang, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, bawal mag-video. Bawal mag-video kahit doon sa mismong baggage claim area. Eh, diba, sa mga ibang airport, pwede naman. Kahit sa ibang airport sa Japan, pwede, ganyan. So, dito, bawal. And after nun, lumabas na tayo. And dun sa mismong international airport, wala dun yung subway ha. Ang subway po located sa domestic airport. Kaya yung pinakita ko sa inyo kanina, lumabas pa tayo sa international airport, nag-shuttle tayo, then from there is nagpunta tayo sa domestic airport. Libre yung shuttle na yon na pinakita ko sa inyo kanina. And after nun, nakapunta na tayo dun sa mismong bababaan nyo. Doon lang din mismo yung entrance ng subway. Kaya yun, bumaba na tayo doon. Recharge tayo nung mismong IC card natin. Then, pumunta na tayo dito sa Akasaka Station. Okay? So, nung unang akala ko Tenjin tayo kasi ang mismo hotel natin Tenjin, di ba? So, nung tinignan natin Akasaka, which is okay lang naman kasi alam nyo, ang lapit ang mismong airport nila sa city center. Okay? So, napakalapit lang. Hindi nga ako na-board sa mismong train. Ang bilis-bilis. Kasi kung titignan nyo sa mapa, ilalagay ko dito yung map ng mismong airport, tapos ng mismong city center. Napakalapit lang talaga. Kaya parang 6 stops lang yung nangyari sa akin. So, if ever kung Tenjin kayo, 5 stops lang. Kung Hakata kayo, mas konti yung stops na gagawin nyo. Okay? And sa mismong susunod na episode ko na lang ituturo sa inyo kung ano yung thoughts ko about sa papili ng location ng hotel, di ba? Para mas detalyado at mas swak dun sa topic, okay? So, yun lang naman po. Wala namang gaanong aberya na nangyari dito. And so, our first impression ko nga sa kanya, ang laid back niya. Like, hindi siya ganoon kaingayan, ganyang level. Yung mga restaurants, hiwa-hiwalay, ganyan. And, hindi ko alam, pero yung ibang mga restaurants dito, parang walang English, ganong level. So, yun. Kasi diba sa Osaka, sa Kyoto, Nara, Kobe, Hiroshima, ganyan, sa mismong Tokyo din, sa Sapporo, meron tayong mga nakikita. Dito talagang tinatranslate ko talaga, ganung level. So, ewan ko kung ano yung mga nahahanap ko, baka yun lang. Pero, for sure, mayroon din mga nakapunta sa inyo sa Fukuoka na, okay naman siguro yung experience. So, ako medyo nahirapan ako doon. Pero, hindi ko muna huhusgahan kasi day 0 pa lang naman natin, diba? So, yun lang naman. So far, nag-enjoy naman ako. And after nung lahat ng yun, kumain nga tayo sa McDo dahil yung una natin, gusto natin, kaya lang, language barrier talaga ang umatake doon. Tapos yung next naman natin, sarado. Tapos doon tayo na uwi. And after nun, nag-withdraw lang tayo. Diba? So, if ever kung mag-withdraw kayo, feel free na mag-withdraw sa 7-Eleven, may ATM doon. And also, you can use GCash card. GCash card, the best siya. Not sponsored to ha, not sponsored. Talagang the best talaga yung GCash card kung kayo man ay pagkokomparahin nyo. Number 1, GCash card, ang pinaka-the best. Number 2 is GoTime, okay? Yan ang magkasunod. Pero, the best talaga ang GCash card, okay? So, ako, ito yung gamit ko. Ayan, ilalagay ko na dito. Ayan. Ito po yung gamit ko. So, nung nag-event kami sa Klook, mayroong pinamigay na ganito.
sa mga content creators. And ito, magiging available na rin to sa mismong public. Hindi ko lang alam kung kailan, pero same lang din naman sila. Pero ito kasi may perks to. Meron itong, tawag doon, merong airport transfer. And I don't know kung paano pa ang lakaran doon, pero sa susunod for sure magiging available na to sa public. And kaya ito yung ginamit ko kasi sa isa sa mga vlog natin nakita yung dati kong card. Kaya i-deactivate ko na yung card na yon. So ito na lang yung card natin sa GCash, okay? So order na lang tayo ng bagong GCash card para yung color blue din, okay? So yun lang naman. If ever kung meron pa kayong katanungan, feel free to hit me dito sa comment section or i-private message nyo kung meron kayong gustong itanong sa akin privately. Again, sa Instagram account ko, ilalagay ko dito sa screen, and tanungin nyo sa akin at gusto nyo itanong na trouble questions. And yun po, maraming salamat. Kung meron pa akong mga hindi nasabi, i-comment nyo lang dito sa comment section at sasagutin ko yan, okay? Maraming salamat! And again, nandito na tayo sa Fukuoka. So, yun lang. Thanks!